bibigyan ko kabataan sa kanilang araw. Ito yung unang pagkakataon ko na makasama sa naganap na Visita Iglesia ng Soldiers of Christ Youth Cluster. And the best yung experience na na-feel ko kasi ang sarap palang magbigay ng time, ng effort, at kahit maliit na sakripisyo lang to commemorate the sufferings of Jesus Christ. Oo, mahirap maglakad, nakakapagod, nakakauhaw, nakakasunog yung init ng araw. Pero at the end of the day, mas nangingibabaw at mas umaangat pa rin yung pagmamahal, respeto, at pagbibigay ng importansya sa ginawa ni Jesucristo para iligtas tayo. I'm so grateful to God for the opportunity and the memorable experience na makasama sa Bisita Iglesia ng mga kabataan. To be honest, grabe yung pagod, yung sakit ng paa, yung init ng araw, but that's part of it. At sobrang worth it din niya, lalo na nung nakompleto yung 7 simbahan. This practice of Bisita Iglesia was so rewarding. My sympathy with your grief and suffering deepens and strengthens my faith and trust in you. And sobrang saya nitong gawin kasama yung mga kaibigan mo, yung mahal mo sa buhay at yung pamilya mo. Nagpapasalamat ako dahil sa pangalawang pagkakataon ay nakasama ulit ako sa mga ganitong gawain ng youth sa Bisita Iglesia. Ang nagpa-realize sa akin dito is yung paglalakad and pagsasakripisyo, and then yung pagro-rosary. And then thank you kay Lord kasi ginabayan niya kami lahat sa mga pinupunta naming simbahan. Thank you kay Lord kasi napunta namin yung 7 simbahan na yun. Then sana sa susunod na mga ganong gawain ni sana tuloy-tuloy na yun. Ito po yung first time ko na makasama sa Bisita Iglesia ng Soldiers of Christ Youth Cluster, na kung saan yung paglalakad habang nagdarasal papunta sa iba't ibang simbahan. Ito experience ko po na to ay sobrang worth it, lalo na kasama yung youth cluster, and lahat ng hirap, lahat ng pagod, at yung pagsasakripisyo para sa Holy Week ay inaalay ko para sa akin.
Ngayong taon po yung unang beses ko pong nakasama sa Bisita Iglesia ng Youth Cluster at masasabi ko pong nakaka-bless po. Na-experience ko pong maglakad sa ilalim ng mainit na araw habang nagdadasal ng Santo Rosario. Papunta po kami sa iba't ibang simbahan para sa 14th Station of the Cross po na kahit masakit na po yung mga pako po, kakalakad, worth it po ang lahat ng yun. Kasi po ang dami ko po natutunan at na-realize na bless po ako. Grabe po pala yung tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus na kahit ang sarili niya po ay kaya niyang ibigay, kaya niyang ialay, kaya niyang isakripisyo para sa ating lahat. At dahil po doon, thankful po ako na nakasama po ako sa Bisita Iglesia na kahit sa maliit na sakripisyong pong yun ay nagawa ko pong makibahagi sa sakit na naranasan ng ating Panginoon Jesus. Ito po yung unang pagkakataon na nakasama ko sa Bisita Iglesia ng Youth Cluster. Ang masasabi ko po, mahirap po siya, nakakapagod po yung paglalakad sa initan, paglalakad ay napakalayo, pagkauhaw po, pero lahat po ng yun na mahirap at pagod na naranasan po namin ay worth it po at masarap sa feeling kasi kahit sa konting pagkakataon or oras or sacrifice na naibigay po namin sa araw po na iyon ay iniaalay po namin kay Yesu Cristo na ganun din po yung ginawa ni Yesu Cristo na inyari niya rin po yung buhay niya, nag-sacrifice siya upang maligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Actually, this is not my first time to attend Bisita Iglesia. Nakasama ko yung mga kapatid ko sa youth cluster. But this year is really different. Makikita mo yung willingness and yung excitement sa mata ng bawat kabataan. Siguro kasi 2 years na rin yung nakalipas nung huling ginawa ito ng mga kabataan. And as we commemorate the sufferings of the Lord, we are also suffering sa pagod. But yung pagod na nararamdaman namin, it cannot compare sa sufferings na napagdaanan ng ating Panginoon. And I guess this is the least thing that we can do para makiisa sa paghihirap na naranasan ng ating Panginoon. And I can say na yung sufferings na napagdaanan namin, yung paglalakad sa initan, ay sobrang fulfilling. Ito yung pagod na masarap sa pakiramdam kasi ito yung pagod na ino-offer namin sa Panginoon. And syempre, sobrang fulfilling niya kasi God is with us habang naglalakbay kami sa lahat ng churches na pinuntahan namin. Hello, magandang araw po sa lahat ng mga nanonood nitong video na ito. By the way, my name is Kuya Christian Galupe and I'm an assistant youth ministry of Soldiers of Christ Youth Ministry. And nais ko pong ibahagi yung mga experiences na natutunan ko para sa nangyaring Bisita Iglesia sa taon ng 2022 ng mga kabataan. Since isa nga po ako sa mga kuya at leader ng mga kabataan, ay madalas naman po, familiar na po kami sa ganitong activity dahil taon-taon na namin ginagawa ito. Tapos almost ilang taon na pinano namin na sana magkaroon ng Bisita Iglesia kasi malaking bahagi ito ng pananampalataya namin na nakakapag-ignite. Kaya sobrang nervous kami sa almost 2 years na nawala yun. And then finally, since
tumawag na po yung karanasan sa bansa natin, ay nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung binigay niya na biyaya na magkaroon ulit ng pagkakataon na makapagbisita iglesia ay sobrang laking impact para sa akin. Bilang organizer, no, nakakatuwa na sa almost 2 years na wala kami ay makita ulit yung mga ngiti sa kanyang mga pananampalataya ng mga bata na nag-iignite ulit at lalong hindi nawala sapagkat nakita namin from based on sa kabataan na umattend last 2019 ay mas lalong dumami pa nga at hindi naging salintana sa kanila ng pandemic. And bukod doon, mga sacrifices namin pagdating doon sa imitan, mas lalong uminit yung panahon. And yung paglalakad namin, parang iba, grabe siya doon sa nangyari kumpara nung nakaraang bisita iglesia namin. Parang gusto mo na sumakay ng ng jeep kasi since maglalakad pa kayo, tirik na tirik yung araw, di ba? Tapos dagdagan mo pa ng pananalangin ng Santo Rosario habang naglalakad. Bukod doon ay ibang pagluhod doon sa mga simbahan kapag nagkakaroon na ng Station of the Cross. So for me, na habang nakikita mo yung mga kabataan na nag-ignite lalo yung faith nila at lalong nag-strong pa yung pananampalataya nila kay Lord, ay malaking katuwaan para sa puso ng mga leaders. Yun lang, maraming salamat.